let's go to another tourist spot dito sa Humalig. And now, dito tayo ngayon sa Little Boracay of Humalig, kung saan puro mga golden sand yung nakikita nyo, but this time white sand naman. Sa pasok lang tayo dito, may mga cottages din, and dito tayo magmimerienda. Ayan, pero 30 minutes lang tayo kasi hindi natin mapupuntahan lahat pag ang tagal-tagal ng mga kasama natin. No, meron ditong area. Dito tayo mag-stay. And so ang saya dito, the Little Boracay of Humalig. Yan, white sand. Ang maganda dito, tayo lang ang guest nila. Parang ganun ulit eh. Oo, walang masyadong tao. Little Boracay. Actually, nakarating na ako dito for the second time, and marami ka talagang pwedeng puntahan pa dito. Pero ang pinaka gusto kong spot talaga sa Little Boracay ay itong mga duyan nila dito habang nakatanaw sa white sand at magandang beach ng Humalig. Mga cottages din dito kung gusto nyo magstay overnight, and eto pwede kang tumambay dyan. Ayan, maraming duyan din dito sa Little Boracay. Ito yung mga pwede nyong IG spot dito. Ayan, sa Little Boracay meron ding nakabend na coconut tree. So ayan, parang sa Boracay talaga siya. And merong crystal kayak. Ayan, meron ding mga life vest dito. And ayan, may mga boat. So malamang merong net dyan kasi baka may jellyfish. So ang next natin, ito yung mga accommodation. Mag-merienda naman muna tayo. Sobrang mahangin lang talaga dito, and kung gusto mong maghanap ng the best relaxation, pwede ka talagang tumigil at tumambay dito sa Little Boracay. Most especially at this time na walang tao, talagang solemn yung resort. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng buhangin at pagtapak sa mga corals. Okay, so ito may mga CR din dito, merong life vest, there's a kitchen sa may right side. Kompleto naman siya. And tayo ay pupunta naman sa ating next ng destination, which is the Little Batanes of Humalig, Quezon. Tayo ay pupunta ngayon ng Little Batanes, at kung before tayo ay naihatid ng habal-habal, but this time tayo ay maglalakad. Lalakarin natin ang Little Batanes, at isa to sa pinakamagandang spots dito sa Humalig. May kasama po siya ng mga... At syempre, hindi naman ako nag-iisa. Mukha lang ako mag-isa lagi, pero hindi ako mag-isa. Ayan, so ito, may mga kasama tayo naglalakad. Ayan. Kahit po maradami ng buhangin. Ang dumi-dumi na nga natin kasi para ma-experience natin ang lahat ng mga spots dito. Yan, ito yung trail na nadaanan natin. Ayan, madali naman siyang puntahan na rin because cemented na tong dinadaanan. And malapit-lapit, may naririnig na tayong tunog ng dagat. Remember last time, dito kami dumaan. Ayan, nakahabal-habal. So itong dinaanan pala namin ay isa pang route dito sa Little Batanes. And look at this. From here, kitang-kita nyo na. Ganda-ganda ng dagat dito. Malakas yung wave. Pwedeng mag-surfing. And that's my hobby. Yung lakad namin ay approximately mga 10 to 15 minutes lang. Para marating yung registration dito sa Little Batanes. And pagpunta nyo doon, may dalawang pwedeng akyatin. At makikita nyo yan. Malapit na nating marating yun. We are approaching now the entrance, pero papasok ka pa ba dito? Ang ganda na ng dagat dito. Dito may entrance fee. Dito wala. Pero dito, maraming pwedeng picture taking. So tinatawag din siyang Lingayen Cove. Entrance fee niya ay magkano? Entrance fee niya ay 100 pesos. Ito pala 100 pesos.
Meron din siyang store. Ayan. And andito na tayo sa Little Batanes. Bakit siya naging Little Batanes? So, white sand din siya dito. And ayan oh, ang alon talaga ang the best dito. Yun! So ito yung sinasabi ko, pwede siyang akyatin. Ayun, mas marami doong pwedeng picturean or pwede rin naman dito. Pero kung papipiliin ako, mas gusto ko dito. So, sa pinakamalayo. And ito naman yung mga cottages sa likod. Ito yung pwede kang mag-surfing talaga kasi sobrang lakas ng wave dito. Kaya medyo malalim na rin siya, but napakatahimik lang din ng area na ito. At mukhang marami ng paang dumaan dito. Look at this. Sobrang lambot, sobrang pino ng buhangin. Kaya ganyan naman ang nangyayari. Mga footprints in the sand. So bakit daw siya tinawag na Little Batanes? Sa totoo lang, hindi ko alam kasi hindi pa ako nakakarating ng Batanes. But soon, pupuntahan natin yan. And sa ngayon, dito muna tayo sa Little Batanes ng Quezon. And going up, ayan, puro buhangin din. Kaya malamang yung alon, yung water ay umaabot hanggang dito. Look at that. Hanggang sa taas. This is one of the best spots din dito sa Little Batanes kung saan kitang-kita mo naman ang Pacific Ocean. And look at that. Sobrang ganda. From here, the other side, meron din dong magandang area. This one. O pwede ring puntahan. So babalik na tayo sa ating destination, but this is the trail pababaan naman at may hawakan naman at one. Kaya safe na safe. Pero maganda lang sa taas, sobrang hangin. Kaya marirelax ka talaga dito. Sunset na at kailangan namin habulin yung isa pang beach kung saan mas maganda yung sunset doon. Hindi namin masyadong masulit kasi sobrang bilis lang talaga ng stay namin dito. Pero okay na rin kasi wala naman talaga kaming enough time para magstay. Pero para sa mga pupunta ng Humalig, nako, habaan nyo yung stay nyo rito. Nabot na tayo ng gabi dito, kakaikot, and ang pupuntahan naman natin Ilawis daw. Hindi ko pa napupuntahan nyo sa Humalig. Kaya lang, inabot na tayo ng gabi. So, we'll see kung ano pang makikita natin. Ayan yung dinadaanan natin, oh. Mga kabahayan. To, finally, after mga 10 minutes na lakad, hindi na kasi makapasok yung sinakyan namin. Andito na tayo sa Lawis daw ang tawag nila dito. First time kong mapuntahan ito dito sa Humalig at nandito mas maraming tao. Familiar ba kayo sa alak na lambanog? Opo. Familiar kayo? Uy, iinom? Hindi pa ako din. Kita lang ang mga Akala ko chibas na. Babad pa na. mga nagiging gusto talaga rito. Binibigyan ko ng pa-welcome siya. Kakaiba yan. Nung minsan dito yung mga taga-ABC din, sa gitna pamilya. Ano, yun ang nandito, yun yung mga ano. Sa lahat ng may resort dito sa buong Humalig, sa Humalig Sophia Beach House lang yung gumagawa nito. Pa-welcome siya ni Kuya Joey. Kaya, ibig sabihin sir, kahit isa, 3, 5 hanggang 10 bisis kayo nakarating ng Humalig, pero hindi nyo natikman yung pa-welcome shot ni Kuya Joey, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ka- Ano yun, sir? Hindi po kumain dito. Hindi ka pumunta dito kay... Tama, hindi ka dito nag-check-in. Dahil nandito kayo, mararanasan ninyo yung ritual ng Humalig Sophia Beach House na pa-welcome shot ni Kuya Joey. Hindi naman pwedeng kayo lang ang iinom nito, kailangan ako rin. Hindi ako iinom nito, kayo lang, ang pinainom ko. Ano, isipin ninyo, baka kung ano inilagay ko rito. Yun. Dahil nandito kayo, ito yung ating pa-welcome shot. Okay. Let's drink and welcome to Humalig Sophia Beach House. Kampay, pos. Ano sir? Manyaman. Ayos?
Eh, Ay, ang yaman yun. Ito ang atang last na activity at 10 p.m. Okay po yan, sir. O 10 p.m. na ay pumunta sa lighthouse. Tingnan natin kung may makikita pa tayo at night. So ito yung makikita nyo. Medyo madilim na talaga pero look at that. So may mga ilaw-ilaw pa naman sa paligid. And that's the lighthouse. Is an event place dito sa lighthouse and malaki pa rin yung spaces nila. Nagkataon lang na gabi kami dumating pero I'm sure kung maliwanag to sobrang ganda ng area nila. There's a mermaid here. Okay, pero dito tingnan nyo naman ang kanilang sand. And look at the view. Hindi nyo pa rin nakikita pero ako nararamdaman kong pagkaganda-ganda ng area na ito. So pag pupunta kayo ng Humalig, naku po, kailangan nyong puntahan itong lighthouse. Kami po ay aakyat ng lighthouse. And nakikita nyo naman talagang energetic pa rin kami at this time. Ito yung sample na room dito. So, ang ganda-ganda ng room. And ito ang pinakagusto namin talaga. CR. Ayan. Look at that. Ito ang CR nyo, oh. Tapos, nakikita lahat dito, oh. Ayan. Ito, nasa 6th na ba o 7th floor? Di ko na nabilang. So ito nasa taas na kami. At meron kaming exclusive tour. Anong oras na ba ngayon? Parang 11 p.m. na. Pero kung maliwanag lang, kitang-kita mo ang buong Humalig. Sayang. So siguro next time aagahan natin ng pagpunta dito or kung may chance kayo, pumunta kayo dito sa lighthouse.